the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that He gave His life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focused on the mission till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. We've been called to pray for the latter rain and to walk in unity. Hand in hand we stand all across the land, reaching for the world to see. He's the great I am, He is Lord of Lords, worthy of our highest praise. Wonders will be seen as the Spirit leads, evolving we remain. Grounded in the Bible, focused on the mission till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory.
God first morning po, Pastor Noel. Happy God first morning Yes po. po, good first morning po. Pastor, Po mga kapatid. God first morning po. Happy God first morning po. Happy Sige good po. first morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan, sa umagang ito ay muli kayo po ay amin pong binabati ng God First Morning. At ako po ang inyong host, Pastor Noel Bordales Jr. ng Central Aurora District 2. First morning po. At sa oras nito, ay tayo po ay magdadako na sa atin pong Bible reading. Ang ating pong babasahin ngayon ay ang First Chronicles chapter 3. Ano po? At ang mangunguna po sa ating pong Bible reading ay si Sister Diana Malubay. Tingnan i-check kung nandito. Sister Diana, nandito ka? Sister Diana. Wala pa po, Pastor. Kung wala si Sister Diana, meron po bang gustong mag-volunteer? First Chronicles Ako na chapter po. 3 po. Ako na po, Pastor. Si Sir Edmond. Sige, salamat Sir Edmond. So, yan, si Sir Edmond po ang siyang mangunguna po sa ating pong pagbabasa. And then, ang ating pong reflection number 1, ay ibibigay sa atin ni Pastor Ranel Pipito. And then sa reflection 2, ay ibibigay sa atin ni Pastor Joel Ramirez. Ayan po. At pagkatapos po niyan, ay ang prayer ni Brother Edmond Sabio. Siya po ang mag-pray po mamaya. And then sa atin pong Jesus Way, pagkatapos po niyan, ang atin naman pong is the history. And then sa Jesus Wins mamaya, ang manguna po sa ating reading and reflection ay si Rizalina o Sister Rizalina Irila. Tama po bang aking pag-pronounce? At gayon din ang ating pong prayer siya ang magbibigay mamaya. Mali po, At Pastor. sa part 3 po natin, ay ang God First video po muna, and then ang ating pong councils on stewardship, ano po, na may pamagat, Great Loss to the Unfaithful Steward. At ang ating pong speaker niyan ay walang iba kundi si Brother Edgar Sabio. Ayun. At then sa Acts prayer po natin mamaya ay akin pong babanggitin ang manguna po sa ating Acts prayer. And then closing song and closing prayer po ni Brother Edgar Sabio. And then ang ating pong self-pay mission, method and vision ay atin din pong babasahin mamaya. And then benediction ng ating pong masigasig na pastor, Pastor Joey Di Ocampo. Ayun po mga kapatid, ang ating pong programa sa umagang ito. Nawa ay mapanatag pong ating pong kaisipan at gayon din maihanda tayo sa ating pong Bible reading sa First Chronicles chapter 3. Brother Edmond, pasok. Mag-pray po muna tayo. Hindi pa po pala ako Sorry po mga kapatid ha. Parang sige, tayo po ay manalangin. Mapagpala, dakila naming Diyos, maraming salamat po sa iyo pong ipinagkalob sa amin. Good morning po sa inyo. At gayon din, amin pong binabalik ang matas na papuri sa iyo. Sa kadahilanan, Panginoon, kayo po ang kaya-ayang purihin sa aming pong mga buhay. Salamat, Panginoon, na binigyan niyo kami ng pagkakataon na humingi din ng kapatawaran ng aming pong kasalanan sa umagang ito. Saan man po kami nagkulang at nagkasala sa inyo mula kagabi hanggang sa mga oras na ito, Panginoon, kami nawa yung patawarin. Nagkulang man kami sa isip, sa aming salita, sa aming pong mga gawa. Laban man ito, Panginoon, sa aming pong kapwa.
Maaari po ba kami yung patawarin, kagaya din naman ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin, upang magkagayon sa umagang ito, kami maging karapat-dapat na magpuri sa iyong pangalan, karapat-dapat na magtanggap ng iyong pong mga pagpapala, at maging karapat-dapat din na magiging instrumento po ninyo para sa mga tao sa aming pong paligid. At dalangin, pinapasalamatan din po namin, Panginoon, ang panibagong buhay na siyang iyo pong ipinagkaloob sa amin. Panibagong lakas na siyang gagamitin sa maghapong ito. Panginoon, dalangin po namin ang aming pong programa sa umagang ito, ang may mga bahagi. Gayon din, Panginoon, ang mga nakikinig sa YouTube, sa Facebook, at gayon din kasamaan po namin dito sa platform na ito ng Zoom. Ikaw po ang siyang manguna sa bawat isa. At ang lahat ng aming pong mapag-aralan ay maitimo nawa sa aming pong mga puso't isipan. At gayon din, Panginoon, na ito po ay magbigay sa amin ng dagdag lakasan ng aming pong pananampalataya, na hindi kami matinag ng kaaway sa anumang kapamaraanan na kanya pong ninanais. At gayon din po, Panginoon, pagpalay na aming pong internet signal, wala din nawang power interruption, at ang may mga bahagi, bigyan niyo rin po ng katalinuhan. Ito po ang aming dalangin na tiling, at amin pong inaasang aming matanggap alang-alang na lahat sa matamis at kagalang-galang na pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan, thank you so much. At Amen balik po. natin kay Brother Edmond ang pagkakataon. Happy God First Morning po sa inyo lahat, mga kapatid. Narito po ang una, Kronika chapter 3, Kabanata 3 po, ang angka ni David. Ito ang mga anak ni David na ipinanganak sa kanya sa Hebron. Ang panganay ay si Amnon, kay Ahinoam sa Jezreelita. Ang ikalawa ay si Daniel, kay Abigail na Carmelita. Ang ikatlo ay si Absalom, na ang ina ay si Maaka na anak na babae ni Talmai, na hari sa Geshur. Ang ikaapat ay si Adonias, na ang ina ay si Hagit. Ang ikalima ay si Shephatias, kay Abital. Ang ikaanim ay si Itriam, kay Egla na asawa niya. 6 ang ipinanganak sa kanya sa Hebron, at naghari siya doon ng 7 taon at 6 na buwan. Sa Jerusalem ay naghari siya ng 33 taon. Ito ang ipinanganak sa kanya sa Jerusalem, sina Shimea, Sobab, Nathan at Solomon. 4 kay Basua na anak na babae ni Amiel. At sina Ibhar, Elisama, Eliphelet, Noga, Nefeg, Japhia, Elisama, Eliada, at Eliphelet, Siyam. Lahat ng ito ay mga anak ni David, bukod pa ang mga anak ng mga asawang lingkod, at si Tamar ay kanilang kapatid na babae. Ang anak ni Solomon ay si Rehoboam, si Abias na kaniyang anak, si Asa na kanyang anak, si Jeshaphat na kanyang anak, si Joram na kanyang anak, si Hazias na kanyang anak, si Joas na kanyang anak, si Amasias na kanyang anak, si Azarias na kanyang anak, si Jotam na kanyang anak, si Ahaz na kanyang anak, si Hezekias na kanyang anak, si Manases na kanyang anak, si Amon na kanyang anak, si Josias na kanyang anak. Ang mga anak ni Josias, ang panganay ay si Johanan, ang ikalawa ay si Jehoiakim, ang ikatlo ay si Zedekias, ang ikaapat ay si Shalom. Ang mga anak ni Jehoiakim, si Jeconias na kanyang anak, si Zedekias na kanyang anak. Ang mga anak ni Jeconias na Bihag, sina Shealtiel na kanyang anak, Malchiram, Pedaya, Kenasar, Hekamias, Osama at Nelabia.
Ang mga anak ni Pedabia, sina Zerubabel at Shimei. Ang mga anak ni Zerubabel ay sina Mesulam, Hananias at si Shelomit na kanilang kapatid na babae. At sina Hasuba, Ohel, Berakias, Hasadia at Jesubesen, 5. Ang mga anak ni Hananias ay sina Pelatias at Jeshayas. Ang mga anak ni Rephaias, ang mga anak ni Arnan, ang mga anak ni Obadias, ang mga anak ni Shekanias. Ang anak ni Shekanias ay si Shemaya, at ang mga anak ni Shemaya ay si Hatus, Igal, Barias, Niarias at Shapat, 6. Ang mga anak ni Niarias ay sina Elianai, Hizkias at Azrikam, 3. Ang mga anak ni Elianai ay sina Hodavias, Eliasib, Pelias, Akub, Johanan, Delias at Angani, 7. Amen. Amen. Salamat, Brother Edmond, sa iyong pong panguna sa ating pong Amen. Bible reading. Ayan, atin na pong ibigay sa kay Pastor Ranel ang unang reflection po natin. Pastor Ranel. Okay, hello. Good morning po, Pastor Noel. Ayan, Good good morning. morning, Pastor Ranel. Nakikita niyo na po ako, no? Yes. Naririnig. Ay, salamat po, Pastor. Pugi. Amen. Purihin ng Diyos. Sa umagang ito ay God first morning po sa ating lahat. Isang very interesting chapter ng First Chronicles. So, ito yung mga talangan naman ng sinabi Chronicles. Pero at first glance, nung basahin ko po yung chapter na ito, alam niyo mga kapatid, isa sa mga common na ako, ang inyong lingkod ay pagkadating kasi sa mga genealogy, parang ano bang something na parang dinadala. Para sa akin, lalaktawan ko pa nga yan eh, no? Kasi hindi ko gaano, lalo sa mga pangalan na medyo malalim o gito ganyan. Sa pangalawang basa ko, sabi ko, parang nagkaroon ako ng interest kasi syempre parang talaan ng parang listahan ng mga anak ni David at saka ni Seta, yung kanya pong mga asawa. Okay? So hanggang, ang inisip ko naman, ano kayang meron dito na nagkumuha sa akin na interest na, sabi ko baka meron lang siguro itong nais ipabatid o gito ganyan. So nung inulit ko, tinabagang yung parang plainly list of names na hindi ko nakita kung ano ba ang dinadala nito doon sa ating Diyos, no? Bakit paintunutan niya itong itala? Ano bang meron? Well, anyway, ang kagandahan po dito mga kapatid, although it seems like, or it appears like a list of names, ang nakita ko po dito ang kahalagahan, ang ating Diyos ay nagpapahalaga ng bawat nilalang niya. Dinadala ko sa kaisipan ng ganun, nagpapahayag ang mga talatang ito. At the same time, naalala ko yung sinabi doon sa nabanggit ni Isaiah, no? Nakaukit sa kanyang mga palad. So ganun kaseryoso ang ating Diyos, nakaukit pala tayo, no? Na ang mga listahang ito sa kanyang pong pangalan ay hindi lang po tipo na siya po'y ang mga anak po ni Haring David, mga asawa ni David, parang minsan sa atin po medyo conservative ang isipan natin ay parang mathinayaan na ganito na parang nailista pa yung o naitala pa yung mga pangalan po ng asawa ni Haring David. Pero sa ancient Near East kasi bahagi po ng kanilang practice po doon na inadapt po nila doon sa mga karating po ng mga kaharian. Iyon na nga, dinadalaw sa kaisipan na why is it God allows to happen this, yung senaryo. Pero ang kagandahan po dito na yun na nga po, dinalaw sa kaisipan na seryoso ang Diyos. At sa bawat isa po na pangalan po dito, walang laktaw, kumpleto po, Kasi ganun po ang ating Panginoon na kung saan ay
kinikilala po niya ang lahat. Bagaman sa pamilya ni David, makikita natin yung pagka-dispalinghado. Pero alam niyo, ang kagandahan dito, what drives me most ay ito kasi yung mga tala na tinitrace ko po kung saan nanggaling yung lineage po ni Jesus. Kaya makikita po natin dito mga kapatid na ang Diyos sa kabila po ng failure ng tao, yung kanyang covenant para sa tao ay nananatili po siya na tapat, na maging ang bawat tala ng mga anak po ni Haring David, maging po ang kanya pong asa-asawa ay detalyado pong sinulat po ng Panginoon from yung panganay hanggang doon sa ilan pa yung mga naitala. Dahil po diyan ay ang Diyos ay talagang sa kanya pong kapasyahan. Dito ko nakikita yung kanya pong nature na talagang iniibig niya. Wala pong siyang mga tinatawag po natin na parang, ito, ganyan-ganyan. Pero dito, nakikita ko yung kanya pong faithfulness. Pinapahalagan din po niya yung tinatawag natin na continuity, no? Continuity of yung parang race na ganun po pala ang Diyos, no? Na aking pinaglilingkuran. Napakabuti po talaga niya. Kaya makakasiguro po ako bilang kanyang anak na ang aking pangalan ay naitala, no? Hindi lang magaman ay wala sa history ng sanlibutan, pero makasigurado po ako isang magandang feeling na ang Diyos pala ay seryoso na sa kasaysayan sa kanya pong paglalang hanggang sa kasalukuyang panahon na nandito po si Ranel ay ang aking pangalan pala ay itinatala niya. Seryoso ang aking Panginoon sa akin. Kaya pinapahalagahan ko ito na kung saan ay ang Diyos na may lalang sa akin, hindi lang tinatala ang aking pangalan sa aklat po ng mga buhay, kagaya din po ng sa inyo mga kapatid, kundi nire-record po ng Panginoon, no? Ang aking buhay, maging din ang aking pamilya. So yun lang po yung nakikita ko na maibabahagi ko sa iyo sa umagang ito. Tunay na ang Diyos natin pinaglilingkuran. Nga, hindi lang po siya tumawag po sa atin, kundi binigyan tayo ng kasiguraduhan. Ang pangalan mo at ang pangalan ko, kagaya din po sa detalye ng mga pangalan ng mga anak ni David, maging ang kanya po mga asasawa, ay nakatala po yan sa kasaysayan ng buong mundo. God bless po and God first morning po sa atin. Ayun, napakaganda hong mga pagpapaalala sa atin. Kaya siguro, Pastor Ranel, may book of remembrance, no? Nakatala yung mga pangalan lahat doon. Kaya sanayin na ho natin yung pangalan. Ako din ay din ako sa mga pagbabasa ng mga pangalan. Pero at least nakita ho natin ngayon ang kahalagaan nito. And then, ang pangalawang reflection po ay si Pastor Joel Ramirez. Okay, Pastor Joel, pasok. Nandiyan po ba si Pastor Joel? O parang wala. Okay, magbasa din ho tayo ng mga iilan ho dito na reflection. Okay, may mga prayer request po mamaya. Okay. Okay, walang reflection. Meron po ba ang gusto magbigay ng reflection sa umagang ito? Natin po, Pastor. Ay, sige God po. first morning po. Go ahead po, Brother Edmond. Ayan. So dito, napakaikli lang po nung chapter 3 ng First Chronicle hanggang 24 verses. At tama po ang mga napansin po natin. Ang nangyayari po dito ay puro pangalan po, at binaybay ang mga descendants ni David hanggang kay Solomon. So mula dun sa mga anak niya sa Hebron hanggang sa mga anak niya ipinanganak sa Jerusalem. So itong kabanata pong ito ay yun nga, hinimay-himay ang mga talaan ng mga anak ni David. Bakit po kaya, no? Mula nung chapter 1 ay puro pangalan po ang nababanggit natin. Siguro ang sa akin pong reflection dito, hindi magiging kumpleto yung reconciliation or yung henerasyon
kung hindi babanggitin lahat ng mga anak-anakan mula nung Mhm. linya nga ng pagmumula ng Messiah. So yung mga napapansin natin dito mula dun sa unang nilalang, no, hanggang sa ito nga na kay David na po tayo, ay iniisa-isa lahat po ng mga anak nila ay nakatala, no, kasi kapag kami nawala dyan at hindi nabanggit, kulang ang kwento, kulang ang history, kulang ang kasaysayan, at yung mga lipi ay talagang kinumpleto, no, pinag-inisa-isa, hinimay-himay, at importante po ito para kumbaga walang butas na masasabi ang lahat sa atin na hindi naging buo at kumpleto yung kasaysayan mula doon sa unang pagkalalang. At hanggang dito kay David at kay Solomon ay ang mga anak nila ay kinumpleto at hinanay, kumbaga, no, para pagka merong magbalik tanaw, ano, mag-backward ng kasaysayan, nandoon, kayang i-trace back yung pinagmulan ng darating na Messiah doon sa kapanahonang ito. So maraming salamat sa Panginoon dahil na-preserve yung ganitong mga historical facts, data, no? Katulad po natin sa ngayon, yung ating pangalipi, yung ating mga descendants, no po, lalo-lalo na yung mga malalaking pamilya. Meron po ba kayong ganito na family tree? Na alam pa po ba natin yung mga kalololoan natin? Di po ba? Na sa huli, ay pag tinignan po natin, kasi hindi naman lang to listahan, pero pag tinignan po natin na naipasa po ba natin yung faith, ano, pumupunta na po ako sa life application, naipasa po ba natin yung pagiging tapat at yung kabutihan ng ating pong Panginoon sa ating pong mga anak, sa ating pong mga susunod na henerasyon. So yun lamang po, Pastor Noel, ang aking pong may kasing reflection. Salamat po. Ayun, maraming salamat, Brad Edmond. Totoo yun. Yung family trait, isa din ho yun para sa akin din na reflection na makikita ho natin na yung family tree ay napakahalaga sa harapan ng Panginoon. Kaya kung isugsugin natin, balik huli tayo kay Adan. Parang gano'n, ano? At totoo din ho yung observation, Brad, mo na sa ngayon, kaya nga may mga magpipinsan na nag-aasawa. Nagulat na lang sila, magpinsan pala sila nung panahon na ikasal na kasi nagkita-kita yung kanilang mga kanununuan. Ay, lulo ko pala yan. Ay, lulo ko din yan. So, napakahalaga. Totoo yan. At yun nga, yung Book of Remembrance ng Panginoon, ay posible ang nakatalaho doon ay mga pangalan din ho natin nakatalaho doon. Siyempre kasama din yung mga posisyon at mga gawa natin. Siguro lang. Wala pa naman ho tayo doon. Napakaganda ang reflection ni Pastor Raylord Reyes din ho dito bago tayo punta kay Pastor Alex Rigor. Sabi ni Pastor Raylord, mahalaga talaga ang pagtatala. Sa ngayon, mayroon tayong SMS. Ano? Totoo yan. Mayroon na tayong SMS. Mahalaga nga ang gawain ng church clerk. Every name matters to God. Sana gayon din sa atin sa mga church. God First Morning. Totoo yan. Isa ko dito sa biro lang naman ng mga kapatid. Ano to, Pastor? Itatala para sa mabilis tayong mahuli sa Sanlilo. Pero napakaganda yan. Ang sabi ko naman, mas maganda na ho yung tayong hulihin kaysa tayong manghuhuli. Napakaganda. Maraming salamat, Pastor Lord. At minimake sure din ho namin na may lagay na yung mga hindi pa nilagay sa SMS. Ayun. Tapos, sabi ho dito, okay, nag-update na po, Pastor, sa mga nabautismuhan. Verse 14, ayan, thank you so much. Ayan, may mga nag-update na. Last na lang na aking babasahin sa dito ho sa atin ngayon.
Ang unang Kronika chapter 3 ay nagtuturo na tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos at templo ng Espiritu Santo. Binibigyang diin nito ang pagtatayo ng matibay na pundasyon kay Kristo, hindi sa tao o karunungan ng mundo, upang ang ating mga gawa ay manatili at gantimpalaan. Ayon. At nakot niya ang 3 verse 11, ang pundasyon, sapagkat hindi maaring maglagay ng ibang pundasyon ang sinuman maliban sa inilagay na walang iba kundi si Hesus Kristo. Salamat to kay Brother Romel Samiliano sa kanyang reflection. Okay, punta ho tayo muna sa live reflection at ating pong bigyan pagkakataon si Pastor Rigor, at pagkatapos po niya ay si Pastor Rudy Pastor Vargas, pagkatapos po ni Pastor Rigor. Pastor Rigor, pasok. Happy God First Morning po mga kapatid. Napakaganda po ng ating pinag-aaralan sapagkat pinag-aaralan natin ang mga lahi-lahi mula kung saan nagmula ang lahi ni David at saan nagmula ang Misaya. Sa aking spiritual na application nito mga kapatid ay pinakita lang sa atin ng Panginoon na mayroon ding mga talaan. Ayun nga po, sinabi niyo na. Mayroon din tayong mga talaan doon sa langit. Nandoon yung aklat ng buhay, nandoon yung aklat ng mga alaala, nandoon yung aklat ng kamatayan. Gusto ko mga kapatid, pagka nandun na ako, gusto kong makita yung aking family tree. Siguro ganun din sa inyo, kung saan ba tayo galing na lahi. Galing ba tayo sa ni Ham, ni Sim, ni Japet. At ang pinakamahalaga doon mga kapatid, gusto ko makita yung Book of Life. Doon nakatala yung mga pangalan ng lahat ng naligtas. At sabi ni Miss White, meron din doon yung mga tala na mga hindi naligtas. At tayo ay bibigyan ng pahintulot at makikita natin kung bakit hindi sila naligtas. Nandun din yung mga record. Kaya itong ating pinag-aaralan pala mga kapatid, hindi lang mga lahi-lahi na mga patriarka, mga propeta, yan doon pala sa langit. Napakahalaga pala ang talaan mga kapatid, hanggang doon sa langit may mga talaan. Kaya tama yung sinabi niyo po, seryoso ang Panginoon sa pagtatala. Lalo na yung mga nakatala sa aklat ng buhay sa langit. Ating dinalangin mga kapatid na manatili nawa ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit, o maging ating mga sinaunang mga ninuno, sana ay nandun ang kanilang mga pangalan para makumpleto talaga yung ating kaligayahan doon. Kung lahat ay maligtas, mga angkan-angkan mula pa sa mga lahi ni Adan, naging tapat, naging matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya ayun ang aking inaasam-asam mga kapatid, na pag nandun na tayo ay hanapin ko yung mga record na yon para makita natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa pamagitan ng mga nakatala ng mga pangalan ng kanyang mga lingkod at mga naligtas. Happy God First Morning po mga kapatid. Ayun. Maraming salamat po, Pastor Rigor. Happy God First Morning din. And then, bigyan ho natin ng pagkakataon si Pastor Rudy Vargas. And then, si Pastor Ferds Mislo siguro to, kay Ma'am Irene. Mamaya. Okay po. Good Pastor first Rudy, morning po. pasok. Good first morning po, Pastor. At good first morning First po sa ating morning. lahat. Yan. Napakaganda ho mga kapatid, no, na siya nagpapaalala ho sa atin ho ang mga talatang ito, na kung gaano ho kahalaga ho ang role ng pamilya sa plano ho ng Diyos, o sa God's plan na tinatawag, no, na kung saan nagpapakita ho dito
sa bawat isa sa atin na siya nagpapaalala na ang buhay ho natin at ang buong pamilya na kung gaano kahalaga sa Panginoon ang katapatan ng buong pamilya at ang susunod ho ng mga henerasyon ng pamilya na tinatawag na para maitala ho sa aklat ho ng buhay. Kaya mga kapatid, nagpapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin at ang bawat pamilya ho natin ay patuloy ho nating pagsusumikapan na maging tapat ho sa Panginoon, no? Hanggang sa sunod na mga henerasyon, hanggang sa pagbabalik ng ating hong Panginoon. Nang sa ganun ho, may tala ho ang lahat ng pangalan ng ating hong buong pamilya o yung family tree ho natin mga kapatid, no, na makita ho doon sa talaan o sa aklat ho ng buhay. Nakasulat ho ang buong pangalan ng buong pamilya o buong henerasyon ng ating hong pamilya mga kapatid. Kaya napakahalaga ho na ang bawat pangalan ng bawat miyembro ng ating pamilya ay masiguro ho na nakatala ho doon sa aklat ho ng buhay. At ganoon din po, no? Nagpapakita ho dito na kung gaano ho katapat din ho ang Panginoon sa kanya hong pangako sa bawat isa ho sa atin, sa bawat pamilya na mayroon ho tayo. No? So, kaya ho napakahalaga mga kapatid na bawat isa sa atin o bawat miyembro ng ating pamilya at mga sunod na mga henerasyon, mga anak ng anak natin sa sunod na mga panahon ay maging tapat din sa ating Panginoon para ang bawat pangalan ay matala ho sa aklat ho ng buhay. Maraming salamat po. God bless mo sa lahat. Ayun, maraming salamat po, Brother Rode, sa iyong reflection. And then, dadako tayo sa reflection naman po ni Pastor Ferds Mislos. Pastor Ferds? Happy God first morning po mga kapatid. So may dalawa pa akong nakikita pong reflection po dito, no? Ang una po ay ang kahalagahan ng pagtatala nun para sa inheritance. Kasi yung bibigyan nilang mana, ang tunay na anak. Ayun po yung una. Ikalawa po ay kung sino ang magsiserve. Imaginin po natin sa bahay natin ang magsiserve sa bahay natin, yung magiging leader, hindi natin kapamilya. So dito po, ang implication po nito sa kapanahonan po natin ngayon ay ibig sabihin, kapag tayo ay tagapagmana tayo sa kaharian ng Panginoon. Ikalawa naman ay yung sa pagsiserve, minsan, lesson po sa atin minsan mayroong tayong ini-elect na officer sa church na hindi naman member ng local church. Matitrace natin, hindi pala siya member ng local church. Pero ginagawa nating elder, ganyan, which is malinaw naman sa church manual natin na hindi pwedeng i-elect yung ganon. So, ayun yung lesson na nakikita ko po dito. Una ay napakahalaga para malaman natin kung sino ang tagapagmana natin. Ikalawa, para malaman natin kung sino yung tagapaglingkod natin. Kaya napakaganda po yung yung sa SMS natin. Masyadong biblical siya yung mag-i-elect tayo sa constituency natin. Ganun din, tinitrace kung member ba siya ng church o hindi. Naranasan ko po, pinag-sermon ako sa born again church. In-invite ako kasi nalaman nila ang pastor ako. Pero hindi nila tinanong kung anong klaseng pastor ako. Kung pastor ba ng born again or Seventh-day Adventist. Hindi nila tinanong gano'n. Basta sa kanila, malaman nilang pastor ay pag-sermonin kanila. Pero sa atin pong church ay hindi po gano'n. Inaalam po natin kung yung mag-sermon ba doon ay pastor ng Seventh-day Adventist o hindi. So napakahalaga po ng record. Ayun po yung nakikita ko pong reflection ngayon pong umaga.
Amen. Maraming salamat ho. Talagang napakahalaga ho talaga yung malaman ho natin. Salamat, Pastor. First, Miss Los, sa iyong reflection. Ang banggit po ni Brother Melvin Villasano sa family tree ay forestry. Forestry daw yon. Okay po. So, magbabasa ulit tayo ng ilan. Ang time check tayo. Ang oras po natin ay 4:38 na po ng umaga. So, magbabasa na lang po tayo ng ilan siguro na mga or itong natirang reflection. Sabi po ni Brother Sunny Talusan, ang kabanatang ito ay naglalahad ng lahi ni David mula sa kanyang mga anak hanggang sa mga sumusunod na henerasyon. Ito ay talaan ng katapatan ng Diyos sa linya ni David. Kahit dumaan sila sa pagkakamali at pagkawasak ng kaharian. Dito ay pinakita ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako at mga plano ang Diyos sa bawat or may plano ang Diyos sa bawat sana yan? Sa bawat henerasyon na hindi hadlang ang pagkakamali para sa plano ng Diyos. Minsan, iniisip natin na mali o walang saysay ang buhay natin. Pero, tulad ng mga pangalan na nakalista dito, may lugar tayo sa plano ng Diyos at hindi tayo kinakalimutan kahit tayo ay nagkakamali. Wow, napakagandang reflection ni Brother Sunny. Oo nga naman, no? Lahat tayo ay na-value ng Panginoon at tinatawag niya tayo sa sarili nating pangalan. Kaya yung mga nakatala po sa Chronicles ay isang pagpapatunay na tinatawag tayo ng Panginoon sa sariling pangalan. Thank you. At dagdag pa po ni Brother Ramel Samiliano ang kaninang reflection. Sabi niya, nagdagdag siya, sa buhay natin, madalas tayong nahuhumaling sa pagtatayo ng pangarap, karera, kayamanan, o reputasyon. Ngunit tinatanong ng talatang ito, ano ang pundasyon mo? Kung ang buhay ay nakatayo sa sariling kakayanan o material na bagay, ito ay parang bahay na itinayo sa buhanginan na madaling mawala. Ang tunay na katatagan ay nasa pagpapasakop kay Kristo. Bahay or bawat pagpipili, karakter at gaya at gawa ay dapat nakaugnay sa Kanya. Huwag nating sayangin ang panahon sa mga bagay na dayami o kahoy. At ang sabi niya, kundi magtayo tayo ng ginto at pilak sa Panginoon. Kaya ang hamon, sabi niya, suriin ang iyong buhay ngayong araw. Ang mga desisyon mo ba ay nagpapakita na si Kristo ang iyong pundasyon? So yun daw po ang ating suriin. Sabi naman po ni Brother Moses Canla, sabi niya, ang reflection ko po sa ating Bible reading natin, ang Diyos ay mayroong standard o pamantayan kung ano ang ating dapat maging gawi bilang nilalang. Pero binigyan niya tayo ng laya sa kabila ng paglilinaw or pagliliwaliw ng kanyang mga pinili, ngunit kung magbalik loob laban siya o magbalik loob na siya na tanggapin at patawarin at tunay na ang Diyos ay tapat kailanman. Happy God first morning. Sabi din po ni si brother si Pastor Ronel Pepito, sabi niya, sa Hebrew concept ay ang mga names mahalaga bukod sa yung name nila nagre-reflect sa kanilang karakter. Ito din ay nangangahulugang identity and destiny. Ayun. So maraming salamat. Sabi po ni Victoria Mercades Mercader, sorry sa pag mispronounce.
Mahalaga po ang listahan sa bawat henerasyon. Sa bandang huli po, malalaman natin ang henerasyong ng ating Panginoon kung kaninong lahi siya nanggaling. Ayan, nasabi na rin ho yun. Okay, last. 3 names in the chapter 2 highlights o chapter 3 siguro itong nais niyang banggitin. Pastor Jerry ba to? O si Jerry. Sabi ho dito, warning, ang highlights ay God's judgment, warning, and goodness. Okay, Er was so wicked that God ended his life. Sobering remember of the seriousness of sin. Ikan, story shows how even one act of disobedience can bring destruction to an entire family. In contrast, Shishyan's account reveals grace through adoption. Jarha was lifted from servant to son and given a legacy. These lives reflect the outcome of our choices. What will be yours today? Happy God First morning, everyone. Ayan, maraming salamat. Sa palagay ko, ito po ay kay Pastor Jerry. Ayan, mga kabatid, heart react po dyan sa lahat na na-bless sa ating pong Bible reading and reflection. Okay, thank you so much. At ang oras natin ay 4:45 na. Ipanalangin na ho tayo ni Brother Edmond Sabio. Brother Edmond? Tayo po lahat po ay manalangin. Dakila mapagpala po namin Ama, aming Diyos na tanan sa mga langit. Maraming salamat po muli sa amin pong nabasa na pag-aralan na inyo pong mga salita. Patuloy po namin ipinapayanan lang at ibinabalik ang pinakamataas na papurit pagsamba sa umagang ito. Patuloy na nagpapasalamat po kami Panginoon sa mga natalang ito na ang mga pangalan pong ito ay inyo pong ginamit mula sa unang-una hanggang sa kasalukuyan pong panahon namin, Panginoon, na nawa ang aming pong mga pangalan ay patuloy na naitatala at naitala. At maging tapat po kami, Panginoon, bilang inyo pong mga tagapaglingkod. Patuloy pong inaanyayahan po namin ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin, Panginoon, sa lahat po ng mga magsisiganap ngayong umaga. At ang mga makikinig po, Panginoon, ay tatnan din sa kanila pong maayos na mga kalagayan at patuloy na makinig, mag-aral at matuto po kami upang maging tapat ng katiwala po ninyo habang po kami naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng aming pong Panginoong Hesus. Dalangin din po namin, Panginoon, ang iba pa po naming mga kakilala o hindi man kakilala na makakasumpong po nito sa anumang pong panig ng mundo. At sa ano pa man pong social media pages po nila ito masumpungan, patuloy pong kilusin ang kanila pong mga puso at tanggapin po nila kayo bilang kanilang personal pagligtas. Patuloy na ang inyo pong bendisyon, ang igawad po sa bawat isa. Ang lahat pong ito ay aming dalangin sa pangalan po ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po. And then, dako na ho tayo sa ating pong part 2, mga kapatid, ng ating pong programa. Ating munang panoorin ang ating pong Day History. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan
para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. 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 Okay po, atin na pong pagkaloob sa kay Sister Rizalino Irelia ang pagbabasa po ng Jesus Wings and reflection po. Si Kuya Sane po yan. Brother po. Kuya Sane Ay, po yan. sorry po. Rani Sorry po. Garinda. Sorry po. Kay Brother Sane Irelia. Brother Sane? Nandyan po ba siya? Nagtampo na. Nandito po eh. Okay po, kung wala po Sure. ay si Brother Melvin. Brother Melvin? Kala po, Pastor, lalagay ko lang sa screen. Wala. Yun pala. Sino kaya pa hindi makapag-provide ng ating babasahin? Wait lang po natin si Brother Melvin. I-share po niya sa screen. Okay, thank you so much. Okay, pagkalob natin po kay Brother Melvin ang pagkakataon po.
Ayun, habang po nilalagay at ayan na. Ayan po, ating basahin Thank you so much. ang kanyang pagsunod. Sa ang ating key text ay matatagpuan sa John 19:39. Dumating din si Nicodemo na noong una ay lumapit sa kanya noong gabi na may dalang pinaghalong mira at mga aloe. Inilarawan ni C.S. Lewis ang kanyang pagsuko sa walang tigil na pagsunod ng Diyos. Dapat mong ilarawan, ako na nag-iisa sa silid na iyon sa Magdalene gabi-gabi. Nararamdaman sa tuwing aking isipan na nilihis kahit sa isang segundo mula sa aking trabaho, ang tuloy-tuloy at hindi tumitigil na paglapit niya. Sa labis kong pinagsisikapang hindi makatagpo. Ang labis kong ikinatatakot sa wakas ay dumating sa akin. Sa Trinity term ng 1929, sumuko ako at inamin na ang Diyos ay Diyos at lumuhod at nanalangin. Marahil sa gabing iyon ako ang pinakamalungkot na nagpipilitang hikayat sa buong Inglaterra. Sa loob ng 2 taon, siya ay naging Kristiyano. Hindi sumusuko ang Diyos sa atin o sa ating mga mahal sa buhay. Kahit na walang ebidensya na tinatanggap natin ang kanyang mga pagsisikap na maabot tayo. Sa kanyang walang tigil na pagsunod, pinagabayan niya ang ating mga kaluluwa. Ang pangalan ni Nicodemo ay matatagpuan sa 3 ulat sa Biblia. Lahat sa Ebanghelyo ni Juan. Una, si Nicodemo ay naghangad na makatagpo si Jesus sa gabi at kahit na hindi niya kinilala si Jesus ng hayagan, ang binhi ng Ebanghelyo ay naitanim na sa kanyang puso. Ang pangalawa ay matatagpuan sa John 5:50. Nang si Nicodemo isang pinuno ng mga Hudyo ay nagbigay ng payo sa mga Pariseo na huwag hulihin si Jesus. Ang pangatlo at huling ulat ay matatagpuan sa John 19:39. Nang si Nicodemo ay nagdala ng mga pampalasa sa mga paglilibing kay Jesus. 3 taon nang lumipas at ang binhi ng Ebanghelyo sa wakas ay nagbunga. Ito ang proseso. Masyadong mayabang upang tahasang aminin ang kanyang simpatya sa guro ng Galilea. Si Nicodemo ay naghanap ng isang lihim na pakikipanayam. Sa pakikipanayam na ito, inilihad ni Jesus ang kanyang panukala ng kaligtasan at ang kanyang misyon sa mundo. Ngunit nag-atubiling umamin si Nicodemo. Itinago niya ang katotohanan sa kanyang puso. Sa loob ng 3 taon ay kaunti ang nakitang bunga. Sa konsilyo ng Sanhedrin ay paulit-ulit na pinigilan niya ang mga balak ng mga pari na patayin siya. Nang sa wakas, si Kristo ay tinaas sa krus, naalala ni Nicodemo ang mga salitang sinabi niya sa kanya sa gabi ng pakikipanayam sa bundok ng mga Olibo. Kung paano itinataas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao. John 3:14. At nakita niya kay Jesus ang tagapagligtas ng mundo. Purihin ang Diyos, hindi niya tayo pinababayaan. Ano po? Yan po ang ating babasahin, mga kapatid. Amen. Amen. At ibibigay ko yung reflection time kay Pastor Noel. Amen. Ayun, salamat po sa pagbabasa. Mayroon po bang gusto magbigay ng refleksyon? Ayun, tingnan nga natin kung mayroong nagbigay ng refleksyon. Pwede, Pastor. Kuya, yan. Ayun po, nandiyan na po ang ating pong kasama. Pasensya po, si Brother Rizalino Erelia. Okay, bigay natin sa kanya ang refleksyon. So, maganda po yung kasaysayan ni Nicodemo yung kahit nakita na niya na talagang ang Panginoon ang Misaya. Pero yun nga, kung siya ay nasa isang sitwasyon na parang nakakahiya yata na kasama siya sa Sanhedrin, sila yung mga tagapagturo, kumbaga sana, tapos
makikinig lang sila doon sa isang anak ng karpentero. No? Sana. Karamihan sa atin, ganun din. Sa mga tao, makikita natin na tinatanggap nila na tama yung ating dinadalang pabalita. Subalit, magkamisan, ang tinitingnan nila ano na lang ang sasabihin ng mga tao. Ang tanda na namin, saka pa kami ngayon magbabago ng pananampalataya. Nahihiya. Yung iba gustong magpabautismo, nag-aatubili, kasi ang iniisip nga nila, ano yung sasabihin ng aming mga kapitbahay? Yung katatapos kasi naming satellite meeting noong 20, pagpabinyag naman po kami ng 4 yata o 5. So, yung pong karanasan ni Nicodemo, yan po ay karanasan din ng mga bagong mananampalataya. Marami pong gustong tumanggap sa Panginoon, subalit hindi nila mai-open ba? Nag-aatubili, maraming hadlang. Bagamat nakikita nilang tama yung ating pabalita, subalit ang iniisip nila nakakahiya doon sa mga tao, sa kanilang mga kamag-anak, kaibigan, mga dating kakilala. So sa akin, sa aking karanasan, ganun din po sa akin 1980 pa na narinig ko na nung ako ando sa Eternal Garden, ako po kasi yung lead man ng electrical doon. Nakikita ko na yan tuwing Biyernes ng hapon, maririnig ko na itugto yung doon sa PPH. Pagka mag-evening worship sila, midweek, vesper, maganda po noon sa dahil doon sa PPH, talagang maririnig mo na yung mga piano pagdating ng hapon. Umaga, maririnig mo na sila. So, doon pa lang, may background na po ako nung Adventist. Pero, 1980 yun Pero 1987, nung magkaroon ng crusades dito sa amin, sa San Antonio, April yata yun, doon pa lang ako, at talagang ayaw ko pa. Kahit alam ko ng maganda, totoo, pero nag-aatubili dahil marami nga pong mga ikinukonsiderang mga bagay. So, ang kuha ko po dito ay, sabi nga, kung narinig natin ngayon yung katotohanan, sabi niya, huwag natin papagmatigasin yung ating puso. Katulad ni Nicodemo, nung maalala niya yung naalala niya yung usapan nila ng Panginoon na kapag itinaas na, lahat ng tao palalapitin niya sa kanya. Doon pa lang siya nagdesisyon. Sa akin po yung ganun din nung maano ko yung sa Daniel and Revelation, doon ako nagpasya na maiksi lang ang buhay ng tao. Pero yung panawagan ng Panginoon, kaya nga sa niya, ngayon kapag narinig nyo ang kanyang tinig, huwag nyong papagmatigasin ang inyong mga puso. So yun po yung aking naalala. Kaya yung time na magkuha ng bautismo, kahit ba ayaw nung aking nanay noon, na talagang kaisa-isa akong anak na lalaki, pero itinakwil ako. Pinalayas ako sa aming munting bahay kubo na tinitira dahil pagkaraw ako nagpabinyag sa Sabadista, ay susunugin niya yung aming bahay. So, ganun po yung Pero, yun nga po, kapag ka po talagang tinanggap natin ang Panginoon sa ating puso, wag na po natin intindihin kung ano yung sasabihin ng mga tao sa ating paligid. Kasi po, hindi tayo nagiging totoo sa ating sarili. Kapag ang pinakinggan natin ay kung ano yung sasabihin ng tao sa atin kung tatanggapin natin ang Panginoon. Hindi naman po yung mga tao sa ating paligid ang magliligtas, kundi yung ating Panginoon. Yun lang po. First morning sa atin lahat. Amen. Maraming salamat kaya sa reflection po ni Brother Sane. Meron din akong reflection dito na ating pong basahin. Ang oras natin ay 5:03 na po ng umaga. Sabi po ni Sister Gina Rojas, personal response, this passage challenges me to ask, am I willing to follow Christ openly?
even when it is inconvenient or risky. Nicodemus reminds me that obedience often requires courage and sacrifice. I can respond by living my faith authentically, not just in private but in public. I can honor Christ through act of service and compassion, even when unnoticed. I can pray for strength to stand firm in my belief, especially when facing opposition. Wow, napakaganda. Maraming salamat. At kay Brother Romel Sabillano, sabi niya si Nicodemo ay isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na palihim na lumapit kay Jesus sa gabi upang magtanong tungkol sa espiritual na buhay. Itinuro sa kanya ni Jesus ang pangangailangan muling ipanganak or born again sa pamagitan ng Espiritu upang makita ang kaharian ng Diyos. Ang kwento niya ay nagpapakita ng paglipat mula sa kadiliman patungo sa liwanag ng pananampalataya. At last, kanya hong dagdag, ang buhay ni Nicodemo ay nagpapaalala sa atin na ang paglapit kay Jesus ay nagdadala ng bagong buhay at pag-asa. Amen. So maraming salamat po sa inyo pong napakagandang mga reflection mga kapatid. At ating pong hilingan si Brother Sane sa panalangin. Brother Sane, ikaw na lang din manalangin. Sige po, tayo po'y manalangin. Maraming pong salamat aming dakilang Diyos sa magandang mensahe na dala ng istorya ng buhay ni Nicodemo kung paano siya lumapit sa ating Panginoon. Nawa Panginoon, amin pong dalangin na huwag po kaming mag-alanganin lumapit sa paanan ng aming Diyos. Tanggapin po namin siya ng hayagan at makita ito sa aming mga buhay ng aming mga kung saan man kami ay naninirahan. Ang mga tao sa aming paligid ay makita sa aming karakter, ang karakter ng aming Panginoon upang sa gayon marami pang tao ang aming mailapit sa iyong paanan. Maraming pong salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at sa kasiguruhan ng kaligtasan na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Ito po aming dalangin pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Thank you so much po. At ngayon po ay dadako tayo sa ating pong part 3. Ano po? At sa part 3 po natin ay pangunahan po tayo mamaya ating pong speaker si Brother Edgar Savio. Pero bago dyan ay tayo po muna ay makapanood ng ating pong God First video. Ano ang mangyayari kung lahat ng Adventista sa Central Luzon Provinces Mission ay ilalagay ang Diyos sa lahat ng bagay? Ano ang sinasabi ng Diyos na mangyayari kung ang kanyang bayan ay uunahin siya? Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa masaganang buhay. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa mapalad na buhay. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa mabungang buhay. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa buhay na pinapatnubayan ng Diyos. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa buhay na nakatuon sa kaharian. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa maunlad na buhay. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa matagumpay na buhay. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa buhay na may misyon. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa buhay na numero 1, ulo, hindi ang buntot. Humahantong ito sa isang buhay na makapangyarihan at walang limitasyong pakinabang.
at sila na sa lahat ng bagay ay ginawang una ang Diyos at huli at pinakamahusay ay mga pinakamasasayang tao sa buong mundo. Saan tayo tutungo mula dito at ano ang tamang bagay na gawin? Sa pamamagitan ng biyaya ni Jesus, ating ilagay ang Diyos sa una sa lahat ng bagay. At saka magbigay ng inspirasyon at turuan ng iba na gawin ang katulad nito. God First Living is all about biblical, holistic, and faithful stewardship. Purihin ang Diyos sa inyong natatalagang ministeryo at lumalagong pagtatapat bilang katiwala. Pinapasalamatan namin kayong lahat sa inyong commitment at pagtatapat sa Panginoon. Amen. 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 Praise the Lord. Ganda hong reminder. Salamat Pastor Jerry sa reminder sa bawat isa. And then sa oras na ito ay ating pong pagkalob na po kay Brother Edgar Sabio, ang ating pong counsels on stewardship na may pamagat, Great Loss to the Unfaithful Steward. Brother Edgar? Magandang umaga po mga kapatid at blessed God first morning po sa ating lahat. Good morning po, brother. Good morning po. Good morning po. Ayan, purihin ang ating Panginoon at tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon upang magbahagi sa ganito pong gawain. Napaka sayang pagkakataon at pribilehiyo po ito na tayo ay nagkakaroon ng ganitong bahagi na makapag-share sa ating pong mga kapatid. Mag-share po ako ng screen para sa ating pong material. Yan, nakikita nyo na po ba mga kapatid? Opo. Yes, Kuya. Yes po. Ayan Kita na po. So, ang ating pong material ngayon ay mula sa Counsels on Stewardship, Chapter 17, The Message of Malachi. And particular sa umaga pong ito, Great Loss to the Unfaithful Steward. Yan, hayaan po ninyo na bigyan ko ng pamagat ang kuyom na palad. Ayan, familiar naman po tayo sa salitang Tagalog na kuyom, Ayan, nakikita po natin doon sa larawan. Sa ating pong reading, sabi po sa Review and Herald, February 4, 1902, and Counsels on Stewardship, page 88, paragraph 1. Sabi po dyan, the promise to those who honor God with their substance still stands upon record on the sacred page. If the Lord's people had faithfully obeyed His directions, the promise would have been fulfilled to them. But when men disregard the claims of God, plainly set before them, the Lord permits them to follow their own way and reap the fruit of their doings. Whoever appropriates to his own use the portion that God has reserved is proving himself an unfaithful steward. He will lose not only that which he has withheld from God, but also that which was committed to him as his own. Ayan, napaka liwanag po ng mensahe sa atin at familiar din po tayo kung saan po kinuha itong bahagi ito ng mensahe ni Mrs. White doon sa Malachi chapter 3. Particular sa verse 10 and following. At kung akin pong babasahin, sabi po dyan, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga durungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. So,
yung promise o pangako na binabanggit po dito sa ating babasahin sa umagang ito ay tumutukoy doon sa bahagi pong iyan sa Malakias 3:10 na ang sabi po ng ating Panginoon, kung tayo daw po ay maglalaan ng ating pong mga puso sa pagbibigay, no, at hindi po natin ipagkakait ang ating pong mga bahagi para sa Diyos, ay Kanya daw pong bubuksan ang durungawan ng langit, mga kapatid. Ano? So, hindi ko po masukat kung gaano kakipot o kalawak yung durungawan na yan, pero nakakasiguro po ako na bawat isa po sa atin ay naranasan, no, ang buong pagpapala na nagmumula sa ating Diyos. Lalo na sa panahon na tayo po ay nagtatapat sa Kanya. Kaya no? So, para bigyan lang po ng kaunti pang reflection itong ating pong babasahin, ay naaalala po natin sigurado dahil kakatapos lang nating basahin yung Aklat ng Mga Hari, hindi po ba? Ang isa kong naalala na istorya na napakalapit po sa tema natin ngayong umaga ay yung balo doon sa Repat. Ano? Unang Hari 17, 8 hanggang 16. Ayan, ano? So, siya po ay pinuntahan ni Propetang Elijah sa panahon ng tagutom, no? At ng mga oras na yon ay meron na lamang po siyang kakaunti, no? Isang takal na lamang at huling sasaing, no? Huling isasaing para sila ay may pagkain ng kanyang pamilya. Pero ano po ang nangyari, no? Hindi po niya ipinagkait at sang-ayon sa pangako ni Propeta Elijah, pinagpala po siya ng ating Panginoon. Siya ay hindi naubusan ng harina, ang kanyang banga ay hindi natuyuan ng langis, at masagana silang pinagpala ng Diyos sa panahon ng tagutom. Napaganda pong mga patutuo yan, mga kapatid, no, sa ating buhay, na ang ating Panginoon ay hindi nagdadamot sa atin. Ano? Bagaman tayo po ay hindi naman din deserving o perpektong masasabi, ay pinagpapala pa rin po tayo ng ating Panginoon. Balik po tayo doon sa larawan ng kuyom na palad, no? So ang kuyom na palad ay masasabi po natin na hindi handa. Hindi po ba? Ayan, ano? Hindi handa saan? Hindi handa sa pagbibigay. Hindi po ba? Ang kanyang kamay ay nakasara. Ayan, ano? At malamang ang kamay po ay larawan lamang ng kung ano ang nasa kanyang puso, no? So kung paano ang kamay ay nakasara, ang kanya din puso ay hindi handa sa pagbibigay, mga kapatid. At lalong hindi rin siya handa na tumanggap, no? Paano po tayong tatanggap sa ating mga kamay kung ang ating pong mga kamay ay nakasara? Yan, ano? So napaka simpleng ilustrasyon lang po itong naisip ko na para idalhin po sa atin yung leksyon, no, ng ating babasahin sa ating umaga. At sabi po diyan, sa huli lalong malaki pa ang nawawala sa Kanya. Ayan, ano po. So mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos ay napakaraming pagpapala na nakalaan para sa atin, no? Kung tayo po ay bukas palad, no, sa pagbibigay, ay lalo po tayong tatanggap mula sa Kanya. Yan. Bilang tugon, ang sabi po diyan sa ating panghuling, ang pagiging bukas palad ay nagbubukas din ng napakaraming paraan at pagkakataon sa ating Diyos upang tayo ay Kanyang pagpalain. Tama po ba, mga kapatid? Sangayon po ba kayo? Amen. Amen. Ayan, no? Kapag ang ating pong mga puso ay malapit sa ating Diyos, ang ating pong mga kamay ay bukas din, ano, sa pag-share. Ayan, ano? At habang tayo po ay nag-share,
ay lalong nakikita ng Diyos na kailangan o dapat niya tayong pagpalain. Kung magtitiwala lang tayo ng lubos sa Kanya, lalo din niya tayong pagpapalain. Sabi po sa English, to give is to receive. Tama po ba mga kapatid? No, the more we receive, the more we give, the more we receive. Ayan lamang po mga kapatid ang aking pong bahagi. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. 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 Brother Sabio. Napakaganda ho. Fiction na ating pong nakita. Okay po, ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong silent prayer and acts prayer, no? Pagkatapos po ng paghumina na po yung ating pong video or yung background music, ay papasok na po ang ating pong magdadala ng acts prayer. Manguna po ng acts prayer ay pinarapat ko po ay galing pa rin po sa Central Aurora Distrito, sa aking pong distrito, ang ating pong dalawang kabataan, si Brother Justin Albia sa Adoration and Confession. Brother Justin, nandyan ka ba? Iti-check nga po natin. Apo, Pastor. Brother Justin, ayan, thank you so much. And then sa ating pong thanksgiving and supplication, ang aming pong masipag na church planter dito po sa Central Aurora Distrito, si Pastor Daniel Villar. Pastor Daniel, nandyan ka? Pastor Yes po, Dan? Pastor. Yes po, Pastor. Ayan, thank you so much. Okay po, dadako na po tayo sa ating pong silent prayer. Pagkahina po ng background ay pasok na po si Brother Justin Albia. Pagmamahal po sa amin at Diyos na nagsustain ng aming pangkasal. Diyos na gumising sa amin sa umaga nito. Kayo po'y aming itinataas sa umagang ito. Pinupuri sa inyong walang hanggang kapangyarihan, pag-ibig, pag-asa na ibinaparamdam sa bawat isa po sa amin. Patawad po amang banal sa mga kasalanan na aming pong nagagawa, sapagkat kami po'y mahina, Panginoong Diyos. Maraming mga tukso ngayon na nagaganap sa mundong ito. Kaya Panginoon, kami po'y inyong patawarin kung kami po ay nagkakasala sa inyo pong banal na harapan. Kami po ay hindi karapat-dapat, Panginoon, ngunit dahil po sa inyong pag-ibig, kami po inyong niyakap at tinanggap sa inyo pong banal na harapan. Patawarin kami, Panginoon, kung minsan nakakasumpong at nakakaisip po kami na hindi karapat-dapat na pag-iisip. Nagkakasala po kami, Panginoon, sa aming pong pagsasalita. Nakapagbigkas po kami na hindi kaya-aya sa inyo pong banal na harapan. At kami rin po, Panginoon, ay nagkakaalitan at nagkakaaway-away, Panginoong Diyos. Na kung minsan hindi rin po kami nagkakaintindihan at nagkakaisa. Kami po inyong patawarin, Panginoon, kung saan niyo po man kami nasupungan na nagkulang at nagkasala sa umaga pong ito at sa pang-araw-araw namin pong pamumuhay. Sa pagpapatuloy amang banal ng aming pong panalangin, kami po'y nagpapasalamat na kami po ay patuloy na sinising sa umagang kaganda na ito pong ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na inyo pong patuloy na ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. At sa oras pong ito, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat kami muli ay binigyan ng sapat na lakas upang kami po ay makapagpatuloy
sa aming pong mga gawain sa mundong ibabaw na ito. Panginoon, sa oras pong ito, amin din pong pinapasalamatan na kami po ay patuloy na nagpupuri sa inyong dakilang pangalan. Sa oras pong ito, Panginoon, aming pong idudulog ang aming pong mga panalangin sa inyo. Aming pong inilalapit ang aming pong mga panalangin, mga hinaing sa inyo, Panginoon, sapagkat alam po namin kayo po ang aming pong best friend, ang aming pong kaibigan na makakatulong po sa aming Panginoon. Kayo po ang the best na malalapitan sa aming pong mga hinaing, Panginoon. Sa oras pong ito, ang aming pong dalangin, kami po ay nagpapasalamat na binigyan niyo po kami ng patuloy na kagalingan at patuloy na buhay, Panginoon. Sa oras pong ito, aming pong dalangin sina Brother Edman Sabio, Pastor Ranel Pipito, Brother Melvin Vilasano, at Brother Rezano, at Brother Edgar Sabio. Salamat, Panginoon, sa paggamit sa kanila sa pagbahagi ng inyong pong mga banal na salita. Ganon din naman po, pagpalain ang aming pong patuloy na gawain, ang daily spiritual empowerment, God First Morning at Missional Evening, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ito upang ang mga nakakarinig at mga nakikinig, Panginoon, sa spiritual empowerment na ito ay patuloy na lumago sa kanila pong pananampalataya at patuloy na kayo po ang makita. Ganun din naman po, kami po nagpapasalamat na patuloy po kaming binibigyan ng pagpapala kasama po ng aming pong headquarters, Panginoon. Every family a builder, aming pong dalangin ito, Panginoon, na patuloy na ang bawat pamilya ay makisangkot sa aming pong pagtatayo ng headquarters, Panginoon. Ang aming pong first 100 days goals, Panginoon, ng aming pong misyon, aming pong pinapasalamatan at aming pong dalangin na patuloy po ito, Panginoon. Ang aming pong youth camp sa darating na April 2 to 5, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ito upang sa mga kabataan ay gawin itong instrumento upang mapalago ang mga kabataan po, Panginoon, at ang mga sasali po dito. Ang aming pong second CLPM mission wide camp meeting na gaganapin sa April 30 hanggang May 3, Panginoon. Patuloy niyo pong itong basbasan ang South Zambales San Isidro Church. Ang crusade po nila sa April 8 at 17. Patuloy niyo din po itong pagpalain. I-bless niyo po ang mga taong gaganap dito, Panginoon. Patuloy pong gawing instrumento po sila upang sila po ay mabalitaan ang mga gusto pang tumanggap sa inyo na personal na tagapagligtas. Ganon din naman po ang aming pong dalangin, ang family Tan. Aming pong dalangin ang kanila pong comfort. Bigyan sila ng aliw, Panginoon. At Hintay family, ganon din naman po ang Hintay family, Panginoon. At ang aming pong mga babanggitin sa oras pong ito ay patuloy na bigyan ng kagalingan at patuloy na supplyan ng kanila pong kalusugan, Panginoon, magandang pangatawan at kalusugan. Sina Marcos Espiritu, Shalimar Malasab, Lola Mersing, Len Cabanting, Princess
at may makarig. Patuloy po ninyo pong bigyan ng magandang kalusugan at pangangatawan. Kung ano man po ang kanila pong karamdaman sa oras pong ito ay patuloy niyo pong igawad, ihaplos ang inyong pong mapagpalang kamay upang sila po ay patuloy na gumaling. Ganon din naman po si Pastor Claro Vicente, Helen Abayabay, Rosencio Romero, Nestle Tayag, Rodi Nieras, Jasmine Cayetano, Lowelyn Abas at Marilyn Dasoy. Ganon din naman po si Sister Elizabeth Gatpoton, Jocelyn Carrera at Michelle Balili, Sofia Espanya, Beli Morales. Patuloy niyo po itong pagpalain, bigyan ng magandang pangatawan at kalusugan, Panginoon. Pagalingin po sila. Alam po namin na kayo po ang doktor na nagpapagaling ng anumang sakit. Kaya nga po, igawad po ninyo ang kagalingan po sa kanila. Si Raul Gatuslao, Abel Narbonita, Sherry Berloldan, Lily Cerverio, Sister Gemma Muya, Crescencio Romero at Anthony de la Cruz, Elijah Manalos, Ben de la Cruz at Danilo Esquera. Patuloy niyo pong igawad ang mapagpalang kamay. Patuloy niyo pong ihaplos sa kanila ang inyong pong mapagpalang kamay upang sila po ay magkaroon ng kaginhawaan sa kanila pong physical na pangatawan. Ganon din naman, Panginoon, ang hindi po namin nabanggit sa mga oras na ito. Mga kahilingan na hindi po namin nasabi, Panginoon. Alam po ninyo kung ano po ang aming pong mga panalangin, daing at hinaing. Kaya nga po, Panginoon, aming pong ibinibigay sa inyo. Amin po itong inilalagak sa inyo upang kami po ay matulungan sa lahat po ng aming pong mga hinaing at gawain, Panginoon. Sa oras pong ito, aming pong patuloy na pinapasalamatan na at aming pong sinasampalatayanan ng aming pong bawat panalangin, hinaing ay inyo pong papakinggan sa pangalan lamang po ng aming pong Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. 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 Aming salamat po. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang
mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't walhati sa Kanya Siyempre po, ni Brother Edgar. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Ama na banal, Panginoon po naming Diyos, narito sa oras nito kami po ay muling nagtatalaga ng aming po mga sarili. Tanggapin nawa ninyo ang bawat isa po sa amin, yapusin po ninyo kami ng inyong mapagmahal at mapagpalang mga kamay. At pagkaisahin po kami sa kabuuan dito sa Central Luzon Provinces Mission, ang aming pong mga pastor, ang aming pong mga leaders, officers,
at gayon din ang aming pong mga staff, mga elders sa mga local churches, department leaders, mga magulang, mga kabataan. Panginoon, gamitin po ninyo kaming lahat na mainam at makapangyarihan upang sa buong maghapon pong ito magliwanag ang inyong pong katotohanan at marami ang mapagpala sa pamamagitan ng inyong pong mga anak. Tulungan po kami, samahan po kami at patnubayan, Panginoon, sa aming pong mga gawain sa buong maghapon. Isugo ang inyong mga banal na mga anghel na ingatan po kami at proteksyonan, ilayo sa mga disgrasya at kapahamakan at maging mga karamdaman. Dalangin namin tanging-tangi ang inyong Santong Espiritu na ipagkaloob sa bawat isa, O Diyos, upang maganap po namin ang inyong pong buong kalooban, makapagbigay kami ng kaluwalhatian sa inyong pong banal na pangalan, at patuloy na maihayag po namin ang katotohanan sa marami pa na nangangailangan ng inyong pong pagmamahal at pagliligtas. Pagpalain po kami sama-sama dito sa Zoom, sa FB Live, sa YouTube, sa anumang media channels na aming pong ginagamit upang maglingkod sa mga kapatiran. At dalangin po namin na ang mga bagay nito ay hindi lamang makapaglapit lalo pa sa amin sa inyo, kundi maghanda din po para sa bawat isa upang sa pagbabalik ng aming pong Panginoong Hesus ay kami po ay sasalubong sa Kanya at ipagsasama po ninyo kami diyan sa langit na bayan. Pagpalain po sa pong mga puso ang bawat talata, bawat aral at puntos, leksyon, mga kaisipan at sharing, experiences, testimony ng mga kapatid na amin po narinig. Maraming salamat po. Ito po sa mo namin at dalangin alang-alang sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Diyan po tayo mga kapatid. Amen. Amen. Mission statement. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that we read angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to Francis' mission, pursue His mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I am vision. Every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Sa katapusan, mga kapatid, magpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumayo nawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 Salamat po, Pastor Joey. God first morning. Amen. Happy God first morning. God first morning. Kanina. Brother, Good morning po sa lahat. Good morning. Ingat po kayo. Brother Edmond, Brother Melvin, Jerry. Good morning po sa ating lahat. Good morning sa inyo lahat. At sa lahat ng mga pastor. Good morning po. God bless tayo. Good morning, Brother Sunny Portera. Good morning. Bless din po sa lahat. Good morning. Success po tayo. Good morning. Good morning. Morning po. Good morning. Salamat kay Brother Edgar. Brother Sunny, good morning. Sister Good morning. Sige po. God bless po sa ating mga kapatid. Pastor Noel, salamat din po. Brother Melvin, good morning. Pwede na ako umalis, Nanay Nerissa. Good morning. Nadagdagan nyo ka na magbawa. Brother Abel, good morning. Ayun, si Ate Net. Brother Moises. Good morning. Sir Mark.
Mga pogi. Yeah, salamat po. Thank you. Brother Moses, good morning. Brother Moses, good morning. Sister Maria. Good morning. Morning. Sipag magsipag-bati. Lahat. Good morning, Sister Net. Morning. Morning, Sister Irma, Brother Moses. Good morning. Sister Maria. Sir Irma, matagal ako dito sa Nueva Ecija. Oo nga, ba't hindi ka umuwi dito? Ay, bakasyon po muna dito sa Nueva Ecija. May mga gawain. Kaya naman daw pumunta doon, Mami Irma. Sa Nueva Ecija. Imbitahin mo ako, pupunta ako dyan. Okay, sige, thank you. Irma, punta ka rito. Okay, sige, yan, pupunta ako. Masarap dyan, Brother Moises, ah. Masarap po dito sa Nueva Ecija. Punta kayo rito. Brother Edmond, partner. Bilang mo natin. Bilang na? Bukas po ulit. Parang wala si Jairel kung kailan bakasyon. Jairel. Bakasyon na. Si Jairel. Nagbabantay sa hospital. Nagbabantay sa lola. Nag-log out na si Pastor Joey. O, bilang na po. Happy God first Bukas po ulit mga kapatid. morning sa lahat. Natin sa ating po mga kapatiran. Bye. Para umabot po tayo. Bye. 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 Bye, everyone. God bless. 3, God bless. God bless. 1. Bye. God bless po. At yan po ang ating God First Morning Devotional ngayong umaga na to. Pagpalain po tayo ng lahat ng ating Panginoon.